Hello and good evening, good morning, good afternoon, whatever the day it is na papakinggan nyo yung recorded discussion natin about lymphatic system. Okay? So, during our midterm period, we have discussed about the nervous system senses or the special senses, the cardiovascular system, uh, ano na yun, blood and the blood vessels, endocrine system, ano pa ba? Ayun lang ata. Correct me if meron pa akong nakalimutan. So, tapos na ang midterm period. We are now moving forward to our final leap, which is yung final period ng second semester 2024-2025. Okay? So, before we proceed with the lymphatic system, I would like to present to you the learning objectives. So, dapat you are able to identify the components and anatomy of the lymphatic system, discuss the role of the innate immune response against pathogens, describe the power of the adaptive immune response to cure diseases. Sorry dyan sa typo error. Diases, sorry. Explain immunological deficiencies of the immune system. Okay? So, ano nga ba ang lymphatic system? So, ang lymphatic system, ang human body kasi, meron niyang dalawang system ng circulating fluids. We have the cardiovascular system at saka yung itong lymphatic. So, sa cardiovascular system, nung na-discuss natin noon, it is about the circulation of blood. So, involved dyan yung heart and blood vessels. So, dito naman sa chapter na to, i-explore natin yung lymphatic system, which involves yung circulation of lymph. LYMPH, lymph. So, lymph is a fluid na galing sa blood. So, yung exploration natin sa lymphatic system ay magsisimula by examining yung anatomy. So, the lymph vessels and lymphoid tissues or organs. Okay, so matututunan natin dito yung three lines of defense ng ating katawan against pathogens and ano ang ginagawa ng specific immunity or ano ang pagkakaiba ng specific immunity sa non-specific defenses. Okay? So, yun. As we go along, isa-isahin natin yung mga dapat nating ma-discuss for today. So, as I have mentioned earlier, lymphatic system is involved sa circulation ng lymph. So, lymphatic system is a vital component of the immune system. So, ang role niya is to maintain fluid balance, inaabsorb niya yung fats, and also, dinedefend niya yung katawan natin sa infections. So, kagaya din ng sinabi ko, ang components niyan is lymph vessels, lymphoid tissues, and organs. So, let's proceed with the lymph. So, kanina, ang sabi ko, ang lymph is fluid derived from blood, specifically from plasma. So, galing siya sa Latin word na lympha, which means water. And it returns proteins and excess interstitial fluid sa ating bloodstream. So, ang lymph kasi, di ba galing siya sa plasma? So, lalabas yan sa capillaries para maging interstitial fluid. So, interstitial fluid, ito yung extracellular fluid out in the tissues. So, itong interstitial fluid, iwawash over niya yung tissues na nagdi-deliver ng nutrients papunta sa cells natin. I'm sorry kung may naririnig kayong baby kasi baby ko po yun. Sorry na po. And also, naglalaro kasi siya. Yan. And also, lymph also washes away yung waste, yung mga debris ng mga cells natin, debris ng viruses, bacteria, and
possible cancerous cells. Okay? So, ang lymph, isa siyang immune system support. So, transport niya yung white blood cells and yung antibodies para matulungan yung katawan natin na labanan yung mga infections and also mapuksa yung mga harmful pathogens kagaya ng bacteria, viruses, and cancerous cells. So, ang trabaho ni lymph kasi i-filter out yung mga microbes, toxins, ganyan, and yung iba't ibang debris doon sa lymph nodes natin. So, mamaya, di-discuss ko yung lymph nodes para may idea kayo kung ano yung sinasabi kong lymph nodes. So, yung lymph nodes kasi natin, siya yung nag-a-act as checkpoints para malinisan yung lymph. Okay? So, ang lymph din is in charge siya sa fluid balance. So, kinokollect ni lymph yung sobrang interstitial fluid doon sa tissues and then ibabalik niya yun sa bloodstream natin para maiwasan yung swelling or yung tinatawag nating edema and also ma-maintain yung fluid balance sa katawan natin. So, ang lymph fluid din is nagdadala siya ng oxygen, proteins, hormones, and nutrients sa cells natin habang tinatanggal yung or inaalis ang metabolic waste. And inaabsorb ng lymph fluid ang fats and fat-soluble vitamins sa ating digestive system and itatransport niya or ibabalik niya sa ating bloodstream. So, ang lymph fluid din is in charge sa waste removal. So, winawalisan niya, inaalis niya or nililinisan niya yung mga debris kagaya ng damaged cells, cancerous cells, and pathogens sa ating mga tissues to make sure na yung um, paglilinis or removal ng mga debris na to is nangyari sa filtration ng ating lymph nodes. So, ang lymph fluid din is, ang function niya, maintenance of blood composition, wherein pag nabalik na yung lost fluid sa ating bloodstream, tutulungan ng lymph fluid yung ating katawan para ma-maintain ang proper blood volume and pressure. So, ang blood volume, na-discuss ko yan doon sa cardiovascular system. So, itong mga functions ng lymph fluid is very important para sa ating immunity, fluid regulation, nutrient transport, and overall health natin. So, dito sa picture, makikita niyo yung example ng lymph fluid. So, ano yan, actual na kulay ng ating lymph fluid. Na-extract yan sa human body. So, ganyan ang kulay niya pala, color white. And na-extract yan sa ating plasma. Okay, so next we have another component of lymphatic system is the lymph vessels. Okay, so sa lymph vessels na tayo. So, ang lymph vessels is para siyang yung blood vessels natin. So, para siyang tube wherein tinatransport niya yung lymph, yung clear fluid na tinutukoy ko kanina wherein galing siya sa plasma. So, si lymph vessel siya ang nagtatransport ng lymph na yon sa buong katawan natin. And maninipis lang siyang vessels. So, ang lymph vessels is also called lymphatics. And yung lymph vessel na nagki-carry ng lymph papunta sa lymph node, ang tawag doon is afferent lymph vessels. And yung lymph vessel naman na nagki-carry galing doon sa lymph node ay tinatawag na efferent lymph vessels. And ano naman yung lymph ducts? So, meron tayong lymph ducts doon sa ating lymph vessels. So, ito yung dalawang major na lymphatic vessels na responsible sa pagbalik ng lymph papunta sa ating bloodstream. So, mauna dyan si thoracic duct. So, si thoracic duct,
Siya yung pinakamalaking lymphatic vessel. So, um, okay, excuse me lang. Nakikita ang thoracic duct sa upper part ng ating tiyan, sa chest banda, and sa lower part ng ating leeg. Okay? And ang function niya is nagdi-drain siya ng 75% ng lymph natin. Kasama doon yung ating lower limbs, yung abdomen natin, yung left hemithorax. So, left hemithorax is sa bandang chest yan. And yung ating left upper limb and also yung left side ng ating head and neck. So, yun yung dinidrain niya. Yung right lymphatic duct naman is mas maliit siya and mas shorter kaysa doon sa thoracic duct. So, dinidrain naman niya yung lymph doon sa right upper limb. So, kung ang thoracic duct is sa left upper limb, si right lymphatic duct naman is sa right upper limb, sa ating right breast, right lung, and right side of the head and neck. So, just remember, ang thoracic is puro left and ang right lymphatic duct is puro right. Okay? Okay, so dito tayo sa disease point. So, ang ating lymphatic drainage process is very important part ng ating healthy functioning lymphatic system. Pero meron kasing mga certain conditions wherein pwedeng ma-block yung drainage system natin. So, one of the examples of block drainage sa ating lymphatic system is the elephantiasis. Kung makikita nyo sa picture, so lumaki yung paa niya. So, kaya siya tinawag ni elephantiasis kasi yung lower limbs niya is parang katulad ng sa elepante. So, ang cause niyan is roundworm. So, yung roundworm is nabablock niya yung lymphatic drainage natin. So, papasok yung roundworm sa ating system through a mosquito bite and nai-infect yung ating lymph node. So, yung lymph node, again, i-discuss ko yun later on. So, kapag pasok or na-infect yung lymph node natin, mabablock na yung flow ng ating lymph. So, magkakos yan ng edema sa area na kung saan nakagat or kinagat yung kumagat yung mosquito. I'm so sorry. Yan. And typical areas ng elephantiasis includes yung ating legs, yung arms natin, yung breast, and also sa mga boys yung scrotum. Okay? So, laging mag-spray para hindi tayo makagat ng lamok kasi possible pala yan na magkaroon tayo ng elephantiasis. Okay, so another component of lymphatic system is the lymphoid tissues and organs. So, sa ating lymphoid tissues and organs, meron tayong tinatawag na mga tissues doon. So, unang-una dyan is si mucosa-associated lymphatic tissue or tinatawag nating MALT. So, itong si MALT, scattering of lymphocytes na nakikita sa ating throughout the mucous membranes and lining tracts ng ating body. So, itong mga lining tracts na to are the digestive, respiratory, reproductive, and urinary. So, MALT, its function is to stand guard against and fight any pathogens trying to enter the body. So, for example, nakagat tayo ng lamok and then may pumasok na roundworm or any bacteria, for example. So, itong si MALT, siya ang parang siya ang gwardya, siya yung sundalo para labanan yung mga pathogens, foreign bodies sa ating katawan. So, next we have the Peyer's patches. So, si Peyer's patches naman, located siya sa ating small intestine.
sa end ng ating small intestine. So, before yun sa opening ng large intestine. So, meron kasi ang Peyer's patches, merong tinatawag na pack, pockets. So, isipin nyo parang bilog-bilog siya na bulsa-bulsa and tinatawag yun na nodules. So, itong mga nodules na to, sila yung nagpa-fight lumalaban sa mga bacteria na papunta sa ating small intestine galing sa ating colon or large intestine. So, itong mga bacteria na to, they naturally reside. Doon talaga sila nakikita. But, papasok sila sa small intestine. Ngayon, itong si Peyer's patches siya ang lalaban sa bacteria na yon. Okay, so I hope malinaw. So, next we have the lymph nodes. So, ilang beses ko itong nasabi kanina. So, si lymph nodes, tinatanggal niya anything na mayroong potential na maka-harm sa lymph natin. So, para siyang water purification filter. So, for example, sa kusina natin, meron tayong gripo. Meron kayo yung tinatawag na water purification na parang dalawang tube siya. So, ganun ang trabaho ni lymph nodes. So, tatanggalin niya yung mga impurities doon sa iniinom nating tubig para kapag ininom natin or ginamit natin siya panluto, malinis siya. So, ganun si lymph nodes. So, kada lymph node, meron siyang nodules na may laman na lymphocytes and macrophages. So, later on, madidiscuss ko din yan si macrophages na yan. Okay, so, itong mga macrophages na to, pinaphagocytize niya yung mga debris. So, ano nga bang ibig sabihin ng phagocytize? So, phagocytize is, for example, yung isang cell, kakainin niya yung ibang cells or particles. So, specifically, ginagawa to ng ating white blood cells. Kapag merong foreign body or foreign object or foreign pathogen sa ating body, itong si WBC kikilos siya agad para kainin yung foreign body na yon. Okay? So, meron tayong tinatawag na lymphadenitis wherein ito yung infection sa lymph nodes natin. So, kapag nagkaroon ng infection, namamaga at masakit siya. Okay, so ito kasing lymph nodes natin, kunyari nagkasipon tayo, sa bandang leeg natin, meron kasi diyang bukol-bukol. Sa bandang leeg, sa taas ng leeg, and then in between sa ating tenga. So, kapag sinipon kayo, may makakapa kayo dyan na parang bumubukol. Yun yung isang example ng lymph nodes. So, before tayo mag-proceed sa next topic, i-discuss ko lang yung cells of the lymphatic system. Hindi ko siya nasama dito sa slide pero bigyan ko lang kayo ng quick overview. So, ang cells of lymphatic system natin, meron tayong primary cell na tinatawag na lymphocytes. So, itong lymphocytes na to kasi leukocyte siya or white blood cell siya. And kung nare-recall nyo doon sa ating cardiovascular system, specifically doon sa blood, lahat ng formed elements natin ay napoproduce sa red bone marrow. So, ano yung formed elements natin ulit, if you can remember? So, ang formed elements natin are the erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. So, yung cells ng ating lymphatic system, it falls into 5 categories. We have the natural killer cells or tinatawag na NK cells, T lymphocytes or T cells, B lymphocytes or B cells, macrophages, and dendritic cells. So, quick summary lang dahil wala nga siya dito sa ating PowerPoint. Ang natural killer cells, so nagdi-destroy siya ng bacteria. So, nilalabanan niya lahat ng natatransplant na tissues, yung umaatake ng mga cells na na-infect ng viruses, and siya rin ang pumupuksa sa cancer cells. Sa T lymphocytes naman or tinatawag nating T cells, meron siyang 4 na klase.
So, yung nauuna is si T helper cells wherein very important siya for the non-specific defense and specific immunity wherein later on i-discuss ko siya. So, important siya sa mga yon by recognizing yung foreign pathogens na pumasok sa katawan natin. And i-activate niya yung cells para labanan yon. So, helper, T helper cells. So, tutulong siya para um, ma-recognize ng ating body na merong foreign pathogen sa katawan natin. So, next we have the T cytotoxic cells. So, si T cytotoxic cells naman, direct niyang pinapatay yung cells na na-infect dahil sa mga viruses and cancer cells doon sa ating specific immunity. While si T memory cells, from the word memory, so under to ng ginagamit din siya sa specific immunity wherein natatandaan ng cell na to yung pathogens na pumasok sa katawan natin. So kapag merong ulit tayong exposure sa pathogen na to, madali lang na lalabanan. So parang meron siyang memory card or hard drive, ganon. So next we have the T regulatory cells. So ito is nasusuppress niya yung immune response by multiplication or pag-multiply and paglabas ng chemical secretions galing sa ibang T cells. So important ang T regulatory cells sa limiting and preventing autoimmune diseases. So mamaya din i-discuss ko ano yung autoimmune diseases. Okay, so next part of cells of the lymphatic system, we have the B lymphocytes or B cells. So itong mga lymphocytes na to, galing sila sa red bone marrow, papunta sa lymphoid tissues, kagaya ng lymph nodes, tonsils, spleen, ganyan. So itong B cells na to, they act as an antigen presenting cells by constantly ano ito, yung sampling material galing sa environment ipaprocess and then i-display para makita ng ibang cells. Okay, so later on, i-discuss ko din siya kung paano siya gumagalaw, paano yung function niya. So meron siyang two types. We have the B plasma cells and the B memory cells. So si B plasma cells, so napaka-important niya kay specific immunity dahil nagpo-produce sila ng antibodies. So, itong mga antibodies na to, nadi-dissolve or natutunaw siya sa proteins doon sa plasma natin para makahanap ng specific foreign antigen para maka-distract siya, makapuksa siya, ganun. And ang B memory cells naman, para din siyang T memory cells. Tinatandaan niya yung pathogen na pumasok na sa katawan natin. So, para kapag na-expose ulit tayo doon, madali lang niyang malalabanan. So, meron din tayong macrophages or macrophages. So, itong mga cells na to, hindi talaga siya lymphocytes. Pero monocyte siya, wherein napoproduce siya doon sa ating red bone marrow and magmamigrate siya sa tissues para maging macrophages. So, ano ang trabaho nila? Isa siya sa non-specific defense ng ating katawan. So, kakainin niya, magkakaroon ng phagocytize doon sa bacteria, sa mga debris, ganyan, yung mga dead neutrophils. Okay, so kagaya ng B cells, ang macrophages are antigen-presenting cells. Okay, so next we have the dendritic cells. So itong cells na to, they are immune system cells ng ating skin or epidermis na ginagwardyahan niya para ma-alert yung katawan natin doon sa pathogens na papasok sa ating skin. So, nag-act din sila as antigen-presenting cells and kapag na-introduce itong cells na to sa ating skin is madali lang nilang ma-alert or malabanan yung ibang cells. Okay? So, dito na tayo sa
Roles of innate immune response. Okay. Okay, so let's start with pathogen detection and filtration. So very self-explanatory. So pag sinabi nating pathogen detection, nade-detect na nila, nade-detect ng ating lymphatic system yung papasok na foreign pathogen sa ating katawan. And yung filtration naman is, for example, yung skin kanina and mucous membranes. So, i-filter na nila yung pathogens. So, ah, merong merong trabaho ang macrophages and neutrophils para kainin or i-digest yung pathogens through phagocytosis, yung kagaya yung sinasabi ko kanina. And we have the activation of immune responses. So, meron siyang tinatawag na cytokine release wherein kapag ka na-recognize na ng lymphatic system natin yung pathogen, itong mga immune cells magre-release sila ng cytokines and chemokines wherein magre-recruit siya ng mas maraming immune cells doon sa site of infection and ma-activate yung iba't ibang immune mechanisms. So, meron tayong tinatawag na inflammatory response wherein kapag na-activate yung ating immune responses, kapag ka meron ng inflammation na mangyayari, ma-isolate yung pathogen and mag-heal na tayo. Okay, so we have the bridge to adaptive immunity. So, sa bridge to adaptive immunity naman, meron tayong antigen presentation wherein yung innate immune cells natin, kagaya ng dendritic cells, prina-process niya and prine-present niya yung antigens doon sa T cells. So, di ba apat yung T cells natin kanina para magkaroon ng innate and adaptive immune responses. So, itong process na to, tumutulong siya para ma-activate yung antigen-specific T cells. So, for example, pumasok na yung bacteria, anong klaseng T cells ang gagana? So, si helper ba, si cytotoxic, si memory, or regulatory? So, depende. Depende doon sa papasok na pathogen. Okay? So, yung immune cell trafficking naman, merong chemokine signaling. Wherein si chemokines, magre-release yan ng innate response para mag-guide yung immune cells natin kagaya ng neutrophils and macrophages doon sa infected site. So, magpa-facilitate yan ng trafficking and accumulation. And magpo-promote siya ng migration doon sa immune cells through tissues para masiguro na yung mga pathogens are na-target and naalis. Ganun siya. So, sa ating, anong pangalan nito? Sa ating lymph nodes, idagdag ko lang, no, meron tayong iba't ibang location. So, una, meron tayong cervical lymph nodes. Nakikita yan sa ating neck. Hindi porket cervical is nakikita siya sa ating reproductive organ, especially sa girls. But cervical lymph is located sa ating neck. So, finifilter nila yung lymph sa ating head and neck. While yung axillary lymph nodes naman, located siya sa axillary region or yung ating kilikili in Tagalog, finifilter naman niya yung lymph sa ating breast and arms. While yung thoracic lymph nodes naman, nakikita siya sa mediastinum, so dito siya sa gitna ng dibdib natin. Finifilter niya yung organs sa ating thoracic cavity. So, ano yung organs na mga nandyan? The heart and the lungs. So, we have the abdominal lymph nodes. So, nakikita siya sa ating tiyan, sa likod. So, finifilter niya yung lymph galing sa urinary and reproductive system.
Actually, parehas sila ni pelvic lymph nodes, kaya lang magkaiba lang sila ng location. So, kung abdominal lymph node is sa tiyan, si pelvic lymph nodes naman is sa ating pelvic region. So, sa bandang balakang. Intestinal and mesenteric lymph nodes is another location of our lymph nodes wherein nakikita siya sa mesenteries. So, ano yung mesenteries? So, ang mesenteries is sa peritoneum wherein nakaka-attach siya ang ating stomach, small intestine, pancreas, spleen, at iba pang organs sa posterior wall ng ating abdomen. Okay? Saglit lang, nawawala ako. Ayan. So, we have intestinal and mesenteric lymph nodes na nagfi-filter ng ating lymph galing sa ating digestive organs. So, stomach, large intestine, small intestine, yan. Ano pa ba nasa ating digestive system? Marami pa. And next, we have the popliteal lymph node. So, popliteal region is yung space dyan sa likod ng ating leg, yung sa likod ng ating tuhod mismo. That is the popliteal region. So, finifilter naman niya yung lymph galing sa ating leg. And we have the inguinal lymph nodes wherein sa may ating singit. So, finifilter niya yung lymph from the lower limbs. Okay? So, another organ sa ating lymphatic system, we have the tonsils. So, sa tonsils, ano na yun? Kagaya ng lymph nodes, ang tonsils natin is lymphoid tissue siya na merong high concentration ng lymphocytes. Okay, so meron siyang tatlong klase. Yung pharyngeal tonsil na nakikita sa roof ng ating nasopharynx. So, dito lumulusot yung pag sinisipon ka, ganyan. And the palatine tonsil, so nakikita siya sa ating oropharynx naman. And yung lingual tonsils, nakikita siya sa root ng ating dila. Okay, wait lang. Okay, so yan. Meron tayong thymus gland naman. So, sa thymus gland, isa siyang another important na lymphoid tissue wherein located siya sa ating tawag nito sa mediastinum din, sa chest din, between sternum at saka aortic arch. So, ito, pag maliit pa kasi or pag fetus pa, so as you can see in the picture, malaki pa siya. Pero pag tumatanda na, yun na, maliit na siya. So, nagde-develop siya as we age. So, fully develop ang thymus gland around the age of 14 years old. And another lymphoid or lymphatic organ is the spleen. So, napag-aralan na natin siya dati. So, actually, pahapyaw lang, pero part siya ng ating life cycle ng ating red blood cell, kung natatandaan ninyo. And also, siya yung reservoir or storage ng ating, para sa ating blood. Pero ang function niya sa ating lymphatic system is to filter blood. Okay. Sa ating katawan. Yan. And meron siyang dalawang tissues or two types ng tissues ng ating spleen. We have the red pulp and the white pulp. So, si red pulp, siya ang nagsaserve na reservoir. Kagaya ng sinabi ko kanina, para sa ating red blood cells and pinupuksan niya yung mga old and sira-sirang red blood cells. While yung ating white pulp naman is siya naman yung nag-act as reservoir ng ating lymphocytes and macrophages. And ang function niya is kagaya din ng lymph nodes na kung saan
doon sa infected site is magkakaroon ng labanan dyan between lymphatic cells and pathogens. So, ang spleen natin, siya din ang nagme-maintain ng homeostasis by regulating yung ating blood volume and also i-transfer yung excess fluid ng ating blood papunta sa lymphatic system na tinatawag nating lymph. Okay? So, dito na tayo sa ating 3 lines of defense. So, sa 3 lines of defense natin, we have the external barriers, inflammation, antimicrobial proteins, fever and other active attacks, and the specific immunity na kanina ko pa sinasabi. So, let's proceed with the external barriers. So, sa external barriers, from the word itself, external, nakikita yan sa ating skin. Okay? So, asan na yun? So, ang ating skin, it is the first line of defense wherein pinoprotect yung body tissues natin sa pathogens na galing sa outside environment. So, ang ating skin kasi binubuo yan ng keratin. So, si keratin is, kumbaga ba, makunat siyang protein na hindi basta-basta masisira ng bakterya. So, yung ating pagiging dry skin na merong konting nutrients, yung mga bacteria and other pathogens, mahihirapan silang pasukin yung ating katawan. And also, ang skin natin meron siyang acid mantle. So, para kapag kunyari, nandun na yung bacteria sa skin natin, hindi, parang mamamatay sila kasi nga acid siya. Okay, so yung mucous membranes naman, wherein nakikita nga siya sa ating digestive tract, respiratory, urinary, and reproductive, nagsaserve din siya as an external barrier. So, ang ginagawa ng mucous membrane natin is itatrap niya yung microbes. And then, yung mga mucus, yun, parang mga bodily fluids, like for example, saliva and tears, i-destroy niya yung pathogens natin kasi it contains lysosomes. And also, doon sa pinaka-deepest part ng ating mucous membrane is meron tayong areolar connective tissue na merong mga fibers para yung mas ma-hamper yung progress ng ating pathogens. Okay, so before ako mag-proceed sa inflammation, antimicrobial proteins, fever, and other active attacks, i-discuss ko muna si non-specific resistance and specific immunity. Okay, so pag sinabi kasi nating non-specific resistance, widespread kasi siya. So meaning, tutulungan sila para labanan yung mga napakaraming pathogens sa napapasok sa katawan natin. So, nagwo-work itong defense na to ng ating non-specific defense para ma-fend off. Ano ba yung fend off? Parang ma-defend or ma-atake yung mga kahit anong pathogen na pwedeng pumasok sa ating katawan. So, specific immunity naman is, ang the word is specific. So, kung ano lang yung pathogen or bacteria or virus na papasok sa katawan natin, i-recognize na yan. I-recognize na yung specific na pathogen, for example, bacteria. And then, magre-react siya doon sa pathogen para labanan yun. And then, tatandaan niya yung specific pathogen na yun para kapag bumalik siya, madali lang siyang patayin. Okay, so familiar na kayo sa differences ng defenses, dalawang types of defenses, the non-specific resistance and specific immunity. So, proceed na tayo doon sa ating ano na yun? Yung, inflammation, antimicrobial, and the fever and other active attacks. So, just remember yung external barriers and this inflammation, antimicrobial proteins, and
fever and other active attacks, um, ang type ng defense nila is non-specific resistance. Okay? And sa ating inflammation, pusod tayo sa inflammation. So, ang function ng inflammation sa ating lymphatic system is to limit the spread of pathogens. Okay, so sasabihin niyo na sa mga bakterya or sa ating katawan na hanggang dito lang ang dami ng bakterya na kaya ng katawan natin. And then, isa pang function niya is to remove yung mga basura or debris and also yung mga na-damage na tissue. And also, magiging mekaniko sila wherein i-repair yung ating tissue. Okay? So, meron tayong tinatawag na inflammatory process. Okay? So, una, we have the maglalabas yung damaged tissues and basophils ng chemicals. And then, yung mga white blood cells natin, didikit yan sa walls ng ating dilated or expanded vessels doon sa inflamed area or namamagang area. So, tinatawag itong margination. So, papasok dyan si neutrophils and then, itong si neutrophils kasi part yan ng white blood cells natin. So, third is, itong mga WBC is gagapang yan papunta sa ating vessel walls. Okay, may tinatawag yan na diapedesis. And then, itong mga white blood cells na to, pupunta sila doon sa kung saan meron yung chemical na na-release ng damaged tissue na tinatawag nating chemotaxis. And then, dahil nga nadi-diffusion, magkakaroon ng greatest concentration doon sa source ng ating damage. Okay. Okay? And kapag ang tawag nito, natapos na ang chemotaxis is magpa-phagocytize na yung foreign material. Kakainin na siya ng white blood cells. Okay, so yung di ba kapag kunwari kinagat tayo ng langgam and then sobrang kati, kamot tayo ng kamot, hindi natin alam minsan yung kamay natin marumi. So may papasok na bakterya sa katawan natin. Siyempre nasugat na nga, ganyan. So yung mga accumulation or pinagsama-samang mga white blood cells, debris, bacteria, interstitial fluid, tinatawag yun na pus. So sa Tagalog is nana. Okay, so sorry for the word sa mga kumakain. Yun. Yun ang tawag doon. Okay. Dito naman tayo sa ating antimicrobial proteins. So sa ating antimicrobial proteins, meron tayong two types na nagpo-provide sa ating katawan ng non-specific resistance sa pathogens. So, una dyan si interferons. So, si interferons, magre-release yan ng chemicals galing sa virally infected cells. So, hindi nila tutulungan yung cell na nag-produce sa kanila. So, ang gagawin ng interferons is i-encourage nila yung ibang healthy cells para gumawa ng antiviral proteins para yung virus is hindi sila i-invade. So, for example, ako, isa akong interferon. So, sasabihin ko sa iba kong katabing or kapitbahay ko na healthy cells, gumawa kayo ng antiviral protein para hindi kayo pasukin ng bakterya or magnanakaw, kumbaga, ganun. So, meron din tayong another type of antimicrobial proteins which is the complement system. So, meron itong 20 inactive proteins na always present sa blood natin. So, activated sila sa presence ng ating pathogen. Kapag na-activate yan, magre-release ito ng protein or mag-i-initiate siya ng iba't ibang pathways para masigurado na yung pathogen is napuksa through increased inflammation. So, dito na tayo. Next step, we have the fever. So, sa fever,
minsan kasi ang fever known as bad or negative sa ating katawan, but it's not. So, isa lang siyang method ng non-specific defense. So, kapag nagkaroon na ng production of chemicals, specifically the pyrogens, galing sa ating activated macrophages, ta-travel itong pyrogen sa ating hypothalamus. And then, itong hypothalamus natin, which is nagre-regulate ng ating body temperature, tataas ang temperature natin. So, dahil doon, magsisignal or ang mangyayari sa katawan natin is iinit. So, yung katawan natin, magre-respond siya sa outside environment dahil nga mainit ang katawan, magkakaroon ng shivering. So, sa shivering na yon or panginginig, magpuproduce ng mas maraming heat. So, yung mga blood vessels sa ating skin is magko-constrict or sisikip yung mga blood vessels doon para ma-preserve yung heat na na-produce ng ating katawan. So, kapag na-reach yung bagong set point, ang tawag doon is stadium. So, ang liver and spleen natin, mag-hoard na yan ng zinc and iron na necessary para sa bacteria growth. So, magbibigay ito ng time sa other defenses na magtrabaho para mapuksa yung pathogen and ma-increase yung cellular metabolism na kailangan sa pag-heal ng damaged tissue. So, kapag napuksan na yung pathogen, yung hypothalamus natin is babalik siya sa normal state. Okay, so, and yung brain natin, magsisignal na yan na mag-cool down na. So, meron tayong tinatawag na defervescence. So, yung defervescence is yung pagko-cool down ng ating katawan. Magpapawis yon. And yung other active attacks, ito yung line of defense wherein yung function ng leukocytes is meron siyang trabaho. Kumbaga parte siya ng non-specific resistance. So, ina-attack niya sa parehong bilis at lakas yung mga pathogen na papasok sa katawan. So, una dyan, papasok si neutrophils. So, lalabanan niya yung bacteria. And then, si basophils naman, magre-release yan ng histamine para magkaroon ng pamamaga. Tapos, si eosinophils naman is aatakihin niya yung mga parasites. For example, may worm. So, aatakihin niya yon. And then, si monocytes is magiging macrophages para kainin yung bacteria. So, dito na tayo sa specific immunity. Na-discuss ko na to kanina. Pero, dagdag ko lang na meron siyang iba't ibang types. So, una is yung vaccine acquired, yung diseases acquired and naturally acquired. So, anong ibig sabihin ng mga yan? So, yung vaccine acquired natin is nade-develop yan through vaccination. So, for example, yung COVID-19, wala siyang specific na vaccine. So, ang World Health Organization, gumawa sila ng vaccine para malabanan yung virus na pumasok sa katawan ng patient na may COVID-19. So, kapag na-injectan tayo ng COVID vaccine, magkakaroon ng introduce doon sa mai-introduce yung antigen sa katawan natin na hindi magkokos ng disease. So, ganun yung vaccine. So, for example, flu vaccine, ano pa ba? Sa mga baby, BCG, pentavaccine, yung mga yan. Gagawa kasi ng antigen or may antigen na yung vaccine and then ipapasok sa katawan natin para kapag may pumasok na virus, for example, yung COVID, lalabanan na lang siya ng antigen na yon. So, isa pang type of specific immunity is yung disease acquired wherein nangyayari siya sa natural infection. So, yung katawan natin is magre-respond sa immune
immune response para ma-clear yung pathogen. So, ganun lang siya. Yung naturally acquired naman is nangyayari siya through exposure doon sa pathogen na walang disease, specifically clinical disease. So, nakikita ito sa mga baby kapag kapanganak, nakakatanggap sila ng antibodies na galing sa mother. Okay, so dito na tayo sa immunological deficiencies. So we have primary and secondary. So sa immunological deficiency kasi or tinatawag ding immunodeficiencies, nangyayari yan kapag yung immune system natin is sira or nahihirapan yung katawan natin na labanan yung infections and diseases. So, nakategorize siya into two. So, dito tayo sa primary immunodeficiencies. We have different examples, pero ang primary immunodeficiencies kasi, so nakukuha siya sa genetics. So, nai-inherit siya, namamana siya. And namamana siyang disorder and nakaka-affect siya sa ating immune system. For example, yung common variable immunodeficiency or CVID. So, isa siyang immunodeficiency na sakit wherein bumababa yung ability ng katawan natin na gumawa ng antibodies. Another example is yung severe combined immunodeficiency. So, is grupo ito ng rare. So, rare parang for example, sa 10 tao, isa lang ang nagkasakit. Yan, rare genetic disorders na kapag ka nagkaroon ng absence or dysfunction sa parehong T lymphocytes and B lymphocytes, pwede siyang mag-lead into compromised immune system. So, kapag na-kompromiso ang ating immune system, marami ng bacteria, viruses, cancer cells ang pwedeng pumasok kasi wala tayong protection. Another example is yung chronic granulomatous disease. So, genetic disorder din siya na nakakaapekto sa ating immune system. Specifically, yung ability na gumawa ng phagocytes. So, phagocytes, yan yung kakain sa foreign body. So, sa secondary immunodeficiencies naman, acquired siya na condition na nakukuha natin sa external factors. For example, infection, cancer, mga gamot, and chronic illnesses. Pag sinabi nating chronic long-term illnesses, example niyan is yung HIV or the Human Immunodeficiency Virus, yung AIDS or tinatawag nating Acquired Immunodeficiency Syndrome, yung immunosuppressant, so sa gamot yan, and the diabetes mellitus or diabetes sabi nila. So, ang HIV kasi, inaatake ng virus yung immune system natin. Yung AIDS naman is pinapahina niya ng husto yung immune system and tinataasan niya yung chance or possibility or opportunity ng infection sa katawan natin. And yung leukemia naman, naaapektuhan ang blood and bone marrow. Yung immunosuppressants, so medication siya na nakikita sa mga gamot. Wait lang. So, itong medication na to kasi pag merong immunosuppressant, prevent niya yung activity ng ating immune system. Therefore, so kapag napigilan yung ating immune system, anong mangyayari? Siyempre, papasok yung mga, papasok yung mga pathogens. Kasi nga mahina ang immune system natin. Okay, so we have the diabetes mellitus. So sa very common yan, di ko na yan i-explain. So mataas ang blood sugar kapag may diabetes.
And we have the secondary. Wait lang, nasaan na yung copy ko? I mean, immunological overreaction. So, itong immunological overreactions, nangyayari siya kapagka ang immune system natin nagkamali ng target sa katawan natin. For example, yung si T lymphocytes, inatake niya si B cells or B lymphocytes. So dahil doon nag-overreact yung katawan natin, that may lead to autoimmune diseases or allergic reactions. So isa na dito si Chris Aquino na may ganitong sakit. So ang cause ng autoimmune diseases are nagkakaroon ng hindi successful na pagkakakilala between self and non-self. So, hindi na alam ng cells niya kung inaatake niya ba is pathogen or sariling cells niya. Ganon. And sa allergic reactions naman, yung mga, kunyari may allergic rhinitis, hindi hiyang sa mga seafood, yan. Isa yung form ng immunodeficiency. We also have the rheumatoid arthritis and the lupus na sakit ata to ni Chris Aquino. Okay, so we have the, yan, isa pa, yung allergic reaction is sa asthma and atopic dermatitis. So, ang atopic dermatitis kasi, sakit siya sa balat. From the word dermatitis, so sa balat yan. And ang itsura niyan is dry ng skin, makati at saka namumula. So, commonly sa bata ito nangyayari at any age. Wala siyang cure pero merong mga treatment, parang maintenance, gano'n. Depende sa sasabihin ng doktor. Nagka-crack din ang skin ng mga yan. Siyempre, dryness, so hindi siya namo-moisturize. Gano'n. Okay, so, that ends our discussion about lymphatic system. Thank you very much for listening.